Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Matapos ang 2 linggo, sa wakas ay matutuloy na rin ang 4 na buwan ng plano ng 20 years old na si Scott Walker. Si Scott ay binatang nag-aaral sa isang universidad na half German at half Pinoy. Bata pa lang ay iniwan na siya ng ama at kahit kailan ay hindi niya pa ito nakikita. Dahil sa pagsisikap ay nakapagtapos siya ng pag-aaral pero hindi na nasaksiyan pa ng kanyang ina ang kanyang tagumpay dahil namatay na ito sa sakit na cancer. Naging radio DJ ang binata sa isang sikat na radio station pero nang magsara ito ay lumipat siya ng bagong kumpanyang mapapasukan hanggang ma-hire siya bilang isang dokumentarista na pasok pa rin naman sa natapos niyang kurso. Bilang isang baguhang documentarist ay kailangan niyang magpa-impress kaya pinagpaplanuhan niya talaga ang mga article na isinusulat. Mabuti na lang din at pinayagan ng binata ng kanyang superior. Binigyan siya ng 1 linggong palugit upang gawin ang proyektong matagal na niyang gustong gawin. Kaya tinawagan niya kagad ang kaibigang si Andrew Cheng na ka-varsity niya noon sa universidad na palagi niyang isinasama sa mga lakad. Hey man, Andrew! Mag-ready ka na ha? Tuloy na tayo. Oo man, lagi naman akong handa eh. Si Jillian, nakausap mo na ba? Nag-agree na raw ba yung boyfriend niya? Oo, kakatawag lang din kahapon. Siya mismo ang nag-confirm sa akin eh. At saka, siya na rin mismo ang nagsabi na wala na magagawa yung Agatep kahit di pumayag. Under kaya yun sa kanya. Okay, under desire naman pala yung Agatep eh. Basta, labas ako dyan kapag nagalit yun ha. Huwag niyo ako idamay ha. Oo na, sige na. Magkita na lang tayo bukas dito sa bahay. Okay tol, excited na ako para bukas. Pagka-drop ng call ay napangiti na lang ang binatang may berdeng mga mata bago magtuloy-tuloy papuntang banyo. Habang nandun ay nanumbalik na naman sa isip niya ang sinabi ng kanyang superior kaya naging masigasig din siyang i-push ang gagawing article. Halos manlaki pa nga ang mga mata niya nang marinig ang proposal. Sapagkat bilang isang baguhan, hindi niya rin sukat akalain na pagkakatiwalaan kagad siya ng ganon. Kaya ngayon ay excited din talaga siyang katulad ni Andrew. Pagbalik sa kwarto ay nag-ayos na nga siya ng sarili dahil meron pa siyang pupuntahang meeting. Makalipas ang ilang oras, hindi rin siya nagtagal sa meeting ng mga dating kasamahan sa trabaho sapagkat maaga pa ang lakad niya nina Andrew, Jillian at Agatep. Kinabukasan, pasado 12:00 ng tanghali. Pagkatapos nilang mamili ng mga dadaling pagkain, ay dumaan na nga rin sila sa bahay ng Lola Fortesa ni Scott. Matagal na panahon na rin kasi siyang hindi nakakadalaw sa matandang babae magmula nang mamatay ang kanyang nanay Hermina. Naabutan nila ang matandang ginang na nagpapausok sa labas ng bahay sa katanghaliang tapat. Pagbaba ng magkaibigan sa kotse ay nagkatinginan pa sila habang nakatakip ang mga ilong. Paano ay papunta sa direksyon nila ang mabahong usok na kaamoy ng nasusunog na goma. Napapaubo-ubo pa si Scott bago pa bulong na kinausap ang chinitong kaibigan. Pagpasensya mo na yung mabahong amoy ha. Ganyan na talaga ang lola eh. Madalas nagsusunog ng goma kahit na ganitong oras. Nako, buti nga ganyan lang ang trip ng lola mo eh. Yung lola ko, tumatakas pa yun sa bahay nila mama. Kaya nga palagi nang nakalak yung sa likod eh. May demensya na rin kasi ang lola ko kaya ganun. Buti nga yung Lola Fortesa mo, malakas pa eh. Ganyan talaga kapag laki sa bukid. Wala naman silang ibang ginagawa rito kundi magtrabaho kaya banat na banat ang mga buto nila. Plus, puro healthy pa yung kinakain. Ay, siya nga pala. Huwag ka masyadong mabibigla kapag nakapasok na tayo sa bahay ng lola ko ha. Ha? Bakit? Ano bang nakakabigla sa bahay ng lola mo? Basta, tara na. Bago pa tayo mangamoy goma rito. Wala pa tayo kay na Jillian eh, amoy kahapon na tayo.
Habang palitan na nagtatawanan at umuubo, ay nagdire-diretso na nga ang dalawa palapit sa kubo. Pagkakita sa kanila ng matandang babae ay tumigil kagad to sa ginagawa at lumapit sa kanila. Nakilala kasi kagad nito ang gwapong apo. Ay, apa. Aba, napadalaw ka. Akala ko nakalimutan mo na ang lola mo. Bakit ko naman po kayo makakalimutan, La? Lola, good afternoon po. May dala po kaming pananghalian, La. Nako at nakabala ka pa. Salamat naman. Pagkatapos magkasunurang magmano ng dalawang binata, ay nginitian nila ang matandang babae. Kawaan kayo ng Diyos. Mauna na muna kayo sa loob dahil mausok dito. Susunod na lamang ako sa inyo roon pagkatapos nito. Pagpasensya nyo na yung amoy ng sinusunog ko, ha? Pantaboy kasi ng iba't ibang uri ng masasamang elemento ang ganyang klase ng amoy. Sa isang matandang kagaya kong nakatirang mag-isa sa ganitong lugar, kailangan ko yan bilang proteksyon. Nagkakatingin ng napangiti na lamang sina Scott at Andrew habang naglalakad papunta sa bahay ng matandang ginang. Pagpasok sa loob ng bahay, sa sala pa lang ay tumambad na sa kanilang paningin ng iba't ibang laki at klase ng mga bote at garapon sa istante. Ang ilan ay may mga lamang ugat-ugat, halaman, langis at kung ano-ano pa na ginagamit ng matandang ginang sa kanyang panggagamot. Kilalang manggagamot at antingera kasi si Lola Forteza sa kanilang lugar, kaya puno ng mga weirdong bagay ang loob ng kanyang bahay. Pagkaupo nila sa lumang wooden sofa na nagpatuloy sa paglilibot-tingin si Andrew hanggang sa mapatingin siya sa kaibigan na napapangiti lang. Ano, nasya ka ba? Medyo man. Hindi mo naman ako na-inform na may pagka-witch pala itong lola mo. Uy, gago. Hindi witch si Lola, no? Manggagamot lang siya. O albularyo. Basta, mga ganong term. Tangik, ganon din yun. Sa bagay, may point ka rin. Ako nga rin actually. Sa tuwing napapadpad ako sa lugar na to, hindi ko maiwasang ma-amaze at the same time medyo creepy vibes din. Exactly, man. Actually, punong-puno kasi ng presensya tong bahay ng lola mo eh. Hindi mo ba nafe-feel? Ha? Wala namang bad vibes pero magical vibes ang pakiramdam ko. Pucha, ano nga, Harry Potter vibes lang, man? Wizard of Oz? Baka mamaya may secret one pala yung lola mo ha. Sabihin mo, ilabas na niya. Hindi na halos natapos ng binatang singkitang pagsasalita sapagkat pumasok na si Lola Forteza. Pagtingin niya sa pintuan ng bahay ay nakatayo na ang ginang habang nagpupunas ng muka gamit ang hawak nitong bimpo. Pagkalaon ay lumapit ito sa kanila at naupo rin sa lumang wooden sofa na nasa tabi ng kanyang apo. Nagugutom na ba kayo? Bakit di niyo pa binuksan yung dala niyong pagkain? Sabay-sabay na po sana tayo, La. Sige. Basta hindi ako masyadong magkakarne, ha? Marami naman ho kaming dinalang gulay. 2 tayo po yan at natural ang pagkakaluto. Kasi yun ang sabi ni Scott eh. Hindi raw po kayo sanay sa mga may preservatives. Oo, kaya nanatili akong malakas dahil hindi ako nakikisang-ayon sa mga pagkain maraming kemikal. Mas mainam pa rin talaga sa mga likas na pagkain tayo umasa. Oo, tama po yun. Mga tama ka pa ang hilig-hilig mo nga sa fast food eh. Siya, magsikain na tayo at baka makapikunan pa kayo dyan. Sinunod na nga ng 2 binata ang sinabi ng matandang ginang. Inilatag na nga nila sa lamisita ang mga pinamiling pagkain para sa pananghalian at sabay-sabay silang kumain hanggang sa mabusog. Nanatili pa sila roon ng ilang oras para makapagpahinga sapagkat ayon sa message ni Jillian ay medyo malilate sila ng dating sa meeting place. Dahil doon ay sinamantala na ng 2 binata ang pagkakataon. Sinulit nila ang ganda ng lugar at nagtambay sila sa labas ng bakuran dahil patay naman na ang siga kanina.
Habang nagpapahinga sila sa duyan na nasa ilalim ng matayog na puno ng akasyang nasa likod ng bakuran, ay biglang sumilip ang ginang bago lumabas at lumapit sa kanila. Hindi ko pala natanong kung saan kayo magpupunta. Tungkol ba to sa trabaho o magbabakasyon lang kayo? Kung bakasyon ang hanap nyo, pwede naman kayo rito sa bahay kahit kailan nyo gustuhin. Nakula, sa susunod po magbabakasyon talaga kami rito. Actually, yun nga po yung pinag-uusapan namin ngayon eh. Opo, ang kaso lang po work-related po yung pupuntaan namin ngayon. Aba ayos naman pala kung trabaho. Basta kung bakasyon ng hanap nyo pwede naman kayo rito sa bahay kahit kailan nyo gustuhin. Wala naman kayong ibang gagawin dito. Mamamasyal lang kayo sa kapatagan doon at saka sa malawak na ilog. Nakangiting nagkatinginan ng magkaibigan bago sabay na napakibit balikat. Teka, saan probinsya nga ulit ang punta ninyo? Sa Barrio Liblib po, Lola. May dalawa pa po kaming kasama. Nihintay lang namin dahil medyo madidelay daw sila papunta dun sa meeting place eh. Doon din po nakatira yung boyfriend ng kakilala namin kaya napili rin po nitong si Scott na doon magpunta. Nang sabihin ni Scott ang lugar, ay bigla na lang sumeryoso ang pagmumukha ng matandang ginang. Nahalata yun ng magkaibigan kaya nagkatinginan sila ng pasimple bago muling bumaling ng tingin kay Lola Forteza. Bakit po, La? Bakit po bigla po kayong natahimik dyan? Okay lang po ba kayo? Bakit nyo naman naisip magpunta sa Barrio Liblib? Doon din po nakatira yung boyfriend ng kakilala namin kaya napili rin po nitong si Scott na doon magpunta. Yung po kasi yung sinasabi namin kanina na hinihintay namin, sina Jillian at Agatep. Tila humugot muna ng malalim na buntong hininga ang matandang babae bago muling magsalita. Mag-iingat kayo sa lugar na yon. Po? Ano pong ibig niyo pong sabihin, La? Kaya nga po, La. Sure naman kaming safe ang lugar na yon dahil doon po nakatira si Agatep. Kakilala rin naman po namin siya at higit 2 taon nang kami magkakaibigan. Mga dayo kayo. At iba ang tingin ng marami sa mga katulad niyong galing sa syudad. Hindi man halata dahil marami ang tumatanggi. Totoo ang mga kababalaghan at hiwaga. Kaya ako na ang nagsasabi sa inyo. Totoo ang aswang at posibleng sa lugar na pupuntahan nyo ay marami ron. Hindi lang aswang kundi mangkukulam o kung ano-ano pa. Si Lola Forteza po talaga oh. Huwag niyo naman po kaming takutin ng ganyan. Hindi pa nga po kami nakakaalis eh. Hindi ko kayo tinatakot mga apo. Nagbibigay lang ako ng ideya sa kung anong meron sa lugar na pupuntahan ninyo. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit yung tinawag na Barrio Liblib? Actually po, Lola, yung mga ganitong article ang kailangan ko. Although, hindi naman yan ang exact na reason kaya kami magpupunta ron. Kailangan po naming ma-feature ang Barrio Liblib para naman po maabot din po ito ng gobyerno at ng iba pang komunidad. At saka, hindi naman kami papahamak ni Agatep at ni Jillian eh. Sure po ako dyan. Mabuti na lang at dumaan kayo rito bago magpunta ron sa Barrio Liblib. Sandali. Eto. Kunin nyo to at wag na wag nyong kakalimutang isuot kapag nandun na kayo. Carmen de Guerra ang tawag dyan at mabisang pangontra laban sa kung ano-anong klase ng elemento. Nagkatinginan na lang ang magkakaibigan pagkaabot sa kanila ng nasabing pulang pangontra na ipinapardible sa damit. Makalipas ang ilan pang minutong pag-uusap, ay tumawag na nga si Jillian at nagsabing malapit na sila sa meeting place. Dahil doon, ay nagpaalam na kaagad ang magkaibigan kay Lola Forteza na nagbigay din ng maraming paalala sa kanila bago tuluyang umalis. Habang nagbabiyahe sila papunta sa meeting place, ay tila napapansin ni Scott ang itsura ng singkit niyang kaibigan. Kaya naman pasimple niya tong siniko habang ang tingin ay nakasentro sa tinatahak nilang daan. Man, ang tahimik mo ah. Babae na naman siguro nasa isip mo.
Sana talaga man. Babae na lang iniisip ko ngayon. Kaso, ang naisip ko yung sinabi ni Lola Fortesa kanina patungkol sa mga aswang, pangkukulam at kung ano-ano pang lamang lupa. Ikaw naman man oh. Huwag mo masyadong pakaisipin yung mga sinabi ni Lola. Alam mo naman yung mga taong laki sa probinsya. Likas na sa kanila yung ganyang paniniwala. Kahit saan tayo magpunta, kahit hindi sa Baryo Liblib, isa lang ang sasabihin ng lola ko. Sige ka, bahala ka. Hindi ka makakapag-enjoy ng bakasyon mo ron. Kasi naman si Lola Fortesa Sinisi mo pa si Lola ah. Ay nako, baka mamaya tagaroon ng makakatuluyan mo. Pero kung gaganyan-ganyan ka, wala, malabong mangyari yun. Napangiti na lang na mapakla si Andrew kahit ang totoo ay hindi pa rin maalis sa isip niya ang mga sinabi kanina ni Lola Fortesa. Maya-maya pa, pasado 5:30 ng hapon nang nasa tapat na sila ng meeting place ay naaninag kaagad nilang magkaibigan ang kotse ng boyfriend ni Jillian na si Agatep dun sa parking lot. Bumaba muna sila ng sasakyan para makipagkumustahan kina Agatep at Jillian. Nagapunan na rin sila sa katabing restaurant para maya-mayang gabi ay dire-diretso na ang biyahe. Pagkatapos ng saglit pang pag-uusap at pagkain ay bumalik na sila sa kani-kanilang sinasakyan para magbiyahe na papunta sa probinsya ni Agatep. Oh, sabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi magagalit yun si Agatep. Nalaman ko kasi na sabi ni Jillian nung nakaraan, parang excited na rin palang makauwi ngayong taon yung boyfriend niya dahil matagal-tagal na panahon na rin palang hindi nakakabalik yun sa probinsya nila. Mas mukha nga excited si Jillian kanina Si Agatep parang napipilitan lang tumawa-tawa yun Kahit kailan ka talaga no? Pero totoo nga yung sinabi mo. Si Jillian kasi excited siyang makilala yung parents ng boyfriend niya. Si Agatep parang di ka pa nasanay dun. Simula nang maging close natin yon, serious type lagi yun. Bilang na bilang yung tawa nun Sinabi mo pa man. Ewan ko nga ba dyan kay Jillian kung anong nakita kay Agatep. Napaka-boring na tao. Paano niya kaya natatagalan yun, no? Hayaan mo na yun. Bagay naman silang dalawa Mas bagay pa rin kami, man. Kung hindi lang talaga dumating sa buhay niyang si Agatep matagal ko na sanang niligawan niyang si Jillian Kasalanan mo yan. Samantalang nung nag-aaral pa tayo nagpaparamdam na sa'yo yung tao pero para kang bato. Tapos ngayon parang naghahabol ka. Pasaway ka talaga no? Ay nako, nasisi pa nga ako Malay ko ba? Ikaw nga dyan alam mo na yun. Di mo man lang sinabi sa akin. Kung sinabi mo lang sana kaagad sa akin yun di sana. Kami na. At hindi na nakasama sa picture yang si Agatep. Kung wala si Agatep, saan tayo pupunta ngayon? Di kahit saan. Pasaway ka talaga man. Hayaan mo na. Masaya naman sila sa buhay nila Dapat maging masaya na lang din tayo for them. Masaya naman ako para sa kanila. Pero mas masaya siguro si Jillian kung ako naging boyfriend niya. Uy! Ano yun? Dahil doon ay natigilan sa pagsasalita si Andrew at napatingin sa kaibigan na biglang kumabig na manibela. Merong kasing pusang itim na biglang tumalon sa madilim na kalsadang tinatahak nila. Dahil sa kamuntikan pa silang maaksidente, mabuti na lang ay nakapagpreno kagad si Scott na siyang dahilan kung bakit sila nauntog pareho ni Andrew sa harap ng sasakyan. Pero magkaganon man ay hindi naman sila gaanong nasaktan. Putik man! What the hell? Ano nangyari? Baka naman bago pa tayo makapunta sa probinsya ni Agatep gutay-gutay na tayo. Sorry man, are you okay? Not really. Ba't ka ba biglang kumabig? May dumaan kasing itim na pusa Biglang tumalon. Eksaktong pagkasabi noon ni Scott ay may kumatok na sa bintana sa gilid niya. Pagtingin nila ng kaibigang singkit ay nakita nila si Jillian at Agatep na naroon. Kaya kaagad siyang nagbaba ng bintana. What the hell happened? Nakita namin kayong kumewang-kewang Oo nga, ayos lang ba kayo? Okay naman guys.
Nagulat lang ako sa pusang itim na biglang sumulpot sa daan eh. Hindi ko rin sure kung nasagasaan ko eh. Pusang itim? Oo man, My God, pusang itim? Hala love, di ba masamang pamahiin yon? masamang pamahiin. Mga matandang kasabihan yun. Kapag may nakasalubong na itim na pusa, posibleng may masamang mangyari. What the? Mukhang tama yung sinabi ni Lola Fortesa man ah. Pero kung ibabaliktad ng mga suot na damit, maka-counter naman yung curse o yung pamahiing malas. Dahil sa hindi naman mapaniwalain sa mga ganoong pamahiin, kaya nginitian na lang niya ang magnobyo at nobya bago magwika. Guys, I think mas delikado kung mag-i-stay kayo dyan sa labas. Madilim ang paligid at baka mamaya ay may mga masasamang loob pa. Sige na, bumalik na kayo sa sasakyan nyo. Love, Scott is right. Bumalik na tayo sa kotse. But guys, don't forget na baliktarin ng mga damit nyo ah. Huwag niyong baliwalain ang pamahiin ng mga matatanda. Pag-alis ni na Jillian at Agatep ay napangiti na lang ang atletang binata habang napapailing. Pagkatapos noon ay kaagad niyang isinara ang bintana ng kotse saka muling binuhay ang makina. Hindi ba natin babaliktarin yung mga damit natin? You can do it man. Mukha namang naniniwala ka sa mga ganong pamahiin eh. Basta ako, hindi. Paano kung totoo yung sinasabi nila? Kaya nga, gawin mo yung sinabi nila. Wala namang pipigil sa'yo eh at hindi kita huhusgahan. Napabuntong hininga na lang si Andrew habang hindi alam ang gagawin kung babaliktarin nga ba ang damit o hindi. At para maiba ang ambyan sa loob ng sasakyan, ay nagpatugtog na lang ang atletang binata ng magandang tugtugin na pampagising din sa biyahe. Pagkatapos ng nangyaring yon, ay naging tahimik lang sila. Kaya hinayaan na lang din muna niya ang kaibigang singkit at nakinig na lang siya sa awitin habang nakafocus sa tinatahak na daan. Ilang oras ang nagdaan matapos nilang namnamin ang katahimikan ng gabi habang nagbabiyahe. Sa wakas ay narating na rin nila ang pinakadulong Baryo Liblib na siyang probinsyang sinilangan ni Agatep. Pagkahinto ng sasakyan, ay huni na kaagad ng mga kuligligang umalingaw-ngaw sa kapaligiran. Bumaba kaagad ng sasakyan si Agatep at nagtungo sa kinaroroonan ni Scott at Andrew. Salamat naman at nakarating na rin tayo rito sa wakas. Tama ba tong tinahak natin, Agatep? Parang wala yata akong nakikita mga kabahayan ah. Pasensya na kayo, medyo malalaki kasi yung mga bato ron eh at hindi kakayanin ng sasakyan natin kaya kailangan pa natin maglakad ng mga 10 minuto. Pero bago naman tayo pumunta rito, nakontak ko na yung tindahan na nadaanan natin bago lumiko rito. Hanggang doon lang kasi yung inaabot ng signal. Siguro napaga lang tayo ng kaunti kaya wala pa sila nanay at tatay. Ganun ba? So maglalakad na ba tayo o hihintayin pa natin sila? Love, medyo malamok kaya siguro maglakad na lang tayo papunta ron. Tutulong na lang ako sa pagbubuhat ng mga bagay natin para hindi kayo mahirapan. Eksaktong pagkatapos sabihin nyo ng morenang dalaga, ay nakarinig sila ng malakas na huni ng kung anong nilalang mula sa kung saan. Dahil may ideya naman silang lahat na huni na yun, kaya nagkatinginan sina Andrew at Jillian na halata ang takot sa mga mukha. Hindi ba tunog ng wakwak yun? Oo nga, ganun nga yung tunog ng wakwak. Oh my God, love, naabutan na tayo ng wakwak. May wakwak sa lugar nyo, Agatep? Kung ganun, totoo ang sinasabi ni Lola Fortesa mo sa atin. Scott, kutaan ng mga aswang, mangkukulam at kung ano-anong elemento ang Baryo Liblib. Dahil doon ay napakapit ng mahigpit ang morenang dalaga sa kanyang nobyo sapagkat mas lalo siyang nangilabot sa mga nalaman. Totoo ba yung sinabi ni Andrew, love, ha? Sorry love, kung ano man ang naikwento ng lola mo, Scott. Ilan sa mga yun totoo, katulad na rin ang narinig natin kani-kanina lang. Hindi ko lang sigurado kung may mga mangkukulam dito sa amin pero ang nasisiguro ko ay maraming aswang dito. At kapag sinabi kong marami,
Ibig sabihin, hindi lang isa o dalawa, kundi pamilya o angkan-angkan. Well, it makes sense na. Kaya pala tinawag na Baryo Liblib tong lugar ninyo. Natigilan ng lahat at napatingin kay Scott sapagkat sa halip na matakot sa mga narinig ay tila ba sabik na sabik pa to sa mga nalaman. Bukod sa magandang article na pwede kong maisulat tungkol sa baryo nyo, pwede rin tayong makagawa ng article na may kinalaman sa dark side nitong baryo. If you will allow me to do it. What the hell is wrong with you, man? Hindi ka ba natatakot? Kaya nga, Scott, are you out of your mind? And love, please, can we go to the house of your parents na? Hindi na maganda yung naba-vibes ko sa paligid eh. Please, let's go na. Natatakot na talaga ako. Hindi ko alam kung magtatagal ako dito. Eksaktong pagkasabi noon ng dalaga ay nakakita sila ng ilaw ng mga flashlight mula sa hindi kalayuan. Napatingin silang lahat doon hanggang sa makita na nila ang mga taong may dala ng flashlight na tumatama din sa kanila. Nang masilayan ni Agatep ang mga magulang kasamang dalawang pinsang sina Andong at Tonyo, ay medyo lumawag din ang pakiramdam niya sapagkat tama ang kanyang girlfriend na bukod sa wakwak na palipad-lipad malapit sa kinaroroonan nila, ay merong kanina pa nga tila nagmamasid at tumahanap lang ng tiyempo para sila ay salakayin. Nay! Tay! Naku, mabutit dumating na kayo. Pasensya na anak kung ngayon lang kami dumating. Kanina pa ba kayo rito, anak? Bakit kasi gabi nyo na pa naisipan na magpunta rito? Hindi mo ba sinabihan ng mga kaibigan mo? Naudlot na sa pagsasalita si Aling Agata na ina ni Agatep sapagkat mula sa hindi kalayuan ay iilang tao rin ang biglang sumulpot na parang bula. Saka naglapitan at malugod silang sinalubong ng ngiti. Seryoso namang tumindig si Mang Tiporcio sa mga taga-Baryo Liblib na sumalubong sa kanyang anak at sa mga kasama nitong dayuhan. Dahil naman sa mga nalaman, ay nag-iba tuloy ang pakiramdam ni na Andrew at Jillian habang si Scott ay tila walang pakialam sa mga taga roon. Ni katiting na takot ay wala siyang nararamdaman sapagkat nandoon ang tiwala niyang hindi sila pababayaan ni Agatep na mapahamak. At bago pa makalapit ng mga sumalubong ay hinarang ni na Mang Tiporcio at Aling Agata ang mga to. Mga kapwa ko taga Baryo Liblib, baka bisita namin sila. Kung maaari sana dahil mga pagod na sa biyahe ang mga ito, bukas na namin sila ipakikilala sa inyo. Huminto ang mga taga-baryong sumalubong at kaagad napalitan ng pagiging seryosong itsura ang mga mukha nitong kanina lang ay tila tuwang-tuwa na makakita ng bagong mukha sa kanilang lugar. Hindi na nila pinansin ang mga yun. Naglakad na lang sila pauwi ng bahay pero pinagitnaan ni na Mang Tiporcio at Aling Agata, Andong at Tonyo sina Scott, Andrew, Jillian at Agatep. Nagpatuloy naman sa pagsunod ng mga iilang taga-baryo habang ang ilan naman ay nag-uwian na. Maya-maya pa na makapasok na sila sa bakuran ay doon na talaga isa-isang nag-alisa ng mga taga-baryo. Ang weird ng mga tao dito, no? Are you kidding me right now, man? My God, Scott! Hindi ka man lang ba nakaramdam ng takot kanina? O wala kang ideya sa mga nangyayari? Pumasok na muna tayo sa loob ng bahay, guys. Hindi safe kung dito tayo mag-uusap-usap. Pagkatango ay magkakasunod na nga silang pumasok sa loob ng bahay. Kaagad namang ikinandado ni Mang Tiporcio ang kanilang gate at sumunod na rin sa loob bago ikandado ang main entrance ng bahay. Pagupo ng mga dayo sa lumang salaset ay kaagad namang kinumpronta ni Aling Agata ang nag-iisang anak. Habang sina Mang Tiporcio, Andong at Tonyo ay nagsara ng mga bintana sa buong bahay at nagmatsyag-matsyag. Anak, dapat umaga na kayo nagbiyahe. Nakalimutan mo na bang maraming hindi kaaya-ayang nilalang dito sa Baryo Liblib? Mabuti na lang talaga at mahinahaw na mga nakasalumuhan natin kanina. Kung nagkataong si Kaamong ang nakakita sa inyo, nako! Mahal, wag po nang pagalitan ng anak natin. Magpasalamat na lang tayo takadalaw siya ulit dito. At
nakakatuwang makita ka ulit, Agatep, na may mga kasama na mga kaibigan. Tama po sir. Kami po kasi ang nag-insist kay Agatep na magbiyahe ng ganitong oras kaya pasensya na po. Aling Agata na lang ang itawag mo sa akin. Ako naman si Mang Tiporcio. Ito ang pinsan ni Agatep na si Andong at Tonyo. Welcome nga pala dito sa Baryo Liblib. Pasensyahan nyo na lang din ang pag-welcome sa inyo ng ibang taga rito, ha? Naikwento naman siguro ni Agatep kung anong meron dito sa baryo. Kaya nga, madalang talaga yung umuwi rito At hindi nagsasama ng mga dayo kasi baka may mangyaring masama at siya pa yung masisi. Don't worry po. Wala namang dapat isisi kay Agatep dahil kami po ang nagpumilit sa kanya na pumunta rito Naisipan ko po kasing gawa ng dokumentaryo tong Baryo Liblib. Pero bago po ang lahat, mano nga po pala, baka pagalitan po ako ng lola ko pag nalaman niyang hindi ako nakapagmano. Natutuwang nagabot ng mga kamay ang mag-asawa na magkakasunod namang minanuhan ni Scott, Andrew, Jillian at Agatep. Siya nga po pala, ako po si Andrew. Ako naman po si Jillian. Nay, tay, Kuya Andong, Kuya Tonyo. Girlfriend ko nga po pala si Jillian. Magto 2 years na po kami next month. Ganun na lang ang tuwa ng pamilya Alfonso nang makilala nila si Jillian. Dahil tuloy doon ay nawala ang pangamba ng bawat isa at napalitan to ng kasiyahan. Kahit malalim na ang gabi, ay naghanda pa rin si Aling Agata ng makakain para sa anak at mga bisita nito. Kumuha naman si Mang Tiporcio ng maiinom na tuba na nakaimbak sa kusina. At pagkatapos kumain ni Scott, Andrew, Agatep at Jillian ay nag-abot nga kaagad ng ginoon ng tuba maliban sa dalaga na hindi umiinom. Huwag kayong mag-alala. Dahil kung iniisip nyong kapag nalasing kayo baka salakahin tayo ng mga aswang dito sa loob ng bahay hindi naman mangyayari yon ng basta-basta. Tama ang sinabi ng asawa ko. Hindi rin naman basta-basta nakakapasok ang mga aswang sa bahay ng mga normal na to. Meron ding mga patakaran ng mga bagay-bagay. Patakaran ho? May mga rules and regulations din pala. Hanep Mga pre, katulad niyo mga bisita sa bahay namin, hindi sila basta-basta makakapasok dito sa bakura namin. Maliban na lang kung aanyayahan namin sila o tatanggap kami mula sa kanila ng mga bagay na ibibigay nila. Kapag nakapasok ang bagay na yon sa loob ng bahay, malaya silang makakalabas-pasok na dito. Grabe, ang creepy naman nun, love. Pero natatakot pa rin ako. Paano kung makapasok talaga sila? Like yung mga tik-tik saka yung mga wakwak na nambubutos ng bubong, diba? Hindi naman sila nagpapaalam sa bahay ng may-ari pero paano nila nagagawang makapatay ng baby o something? Wala kayong dapat ikatakot dahil bilang bisita ng mga anak ko, itataya namin ng buong pamilya ko ang buhay namin. Maprotektahan lang kayo at makauwi kayo ng ligtas. Lalo ka na, iha. Isa pa, katulad ng sinabi ni Agatep, may mahigpit na patakaran dito sa Baryo Liblib na kapag sinuway ng kahit na sinong Poncio Pilato na aswang ay siguradong magsisisi sa huli. Mas lalo naman pong creepy pakinggan yung mga sinabi niyo, Mang Tiporcio. Pero tamang sinabi ng tatay, iba ang patakaran sa lugar na to. Kaya nananatiling magkasama ang mga normal na tao at mga iilang angkan ng aswang sa lugar na to. Love, Jillian, huwag ka nang mag-alala dahil walang mangyayaring masama sa inyo. Well, I trust what Agatep said. Kaya walang issue sa akin kung may aswang o kung ano man sa lugar na to. Ang mahalaga ay matapos ang trabaho bago makauwi. Kaya guys, Andrew, Jillian, mag-enjoy na lang tayo at mag-shot. Dapat maging masaya tayo kasi sa wakas nakita na rin natin ang mga relatives ni Agatep. Lalo ka na, Jillian. Salamat, Scott. Gusto ko ang ugali mo, ha? Mukhang magkakasundo tayo. Salamat po, Mang Tiporcio at sa buong pamilya Alfonso. Natutuwa po talaga akong makarating dito sa lugar ninyo. Kung gano'n, mag-inuman na tayo. Wala nang nagawa si Andrew kundi makisang-ayon na lang din sa agos ng mga pangyayari.
Si Jillian, kahit kinakabahan pa rin, ay isinaalang-alang na lang din ng pangako ng pamilya Alfonso na hindi sila pababayaan sa lugar na yon. Habang nagpapatuloy ang inuman ng mga kalalakihan ay sinamahan na ni Aling Agatha si Jillian sa silid na tutulugan nilang dalawa dahil nakikita niya sa mukha ng dalaga ang matinding pagod at antok. Sina Andong at Tonyo naman ay nagmamasid-basid pa rin at nakikiramdam sa paligid habang nagpapatuloy ang kasiyahan. At mabilis na lumipas ang oras. Nang maubos na nila ang 1 litro ng tuba, ay nakatulog na nga kaagad ng mahimbing ang lahat. Pasado 3:00 ng madaling araw nang biglang magising si Scott matapos makaramdam ng pananakit ng pantog. Ihing-ihi na kasi siya kaya kaagad siyang bumangon sa papag. Napakusot-kusot pa siya ng mga mata bago lingunin ng mga katabing kaibigan. Pero tila nawala ang antok niya nang makitang wala sa papag si Andrew. Si Agatep lang ang nasa kabilang dulo ng papag habang mahimbing na natutulog. Saan nagpunta yun si Andrew? Ano ba yun? Dahil sa ihi na talaga, kaya nagmamadali na siyang nagtungo sa banyo at nang makaraos na, ay sa kanya hinanap ang kaibigan dahil pagbalik ng kwarto ay wala pa rin ito. Pagdating niya sa sala, ay nakita niya naman doon si Mang Tiporcio na natutulog sa mahabang lumang sofa habang sina Kuya Andong at Kuya Tonyo ay nasa sahig at mahimbing din ang tulog dala ng kalasingan. Nagpunta siya sa kusina at doon nga ay nakita niya ang kaibigan na nakaharap sa maliit na bintana at parang bubuksan pa ito. Nilapitan niya kaagad at pinigilan ng kaibigan na tila nagulat din at nagising sa ulirat. Uy, anong ginagawa mo, Andrew? Anong ginagawa ko rito? Bago pa matapos ang binatang incheck ang sinasabi, ay napatingin sila pareho sa nakasarang bintana. Sapagkat nakakita sila ng anino ng tao na dumaan mula roon. Dala ng pagkagulat ay napasigaw si Andrew na siyang dahilan naman ng pagkagising ng mga taong natutulog sa sala. Hindi nagising sina Agatep, Aling Agatha at Jillian dahil nakasara ang pinto sa mga kwartong tinutulugan nila. Anong nangyari? May nakita kaming anino ng tao sa labas eh. Kaagad lumabas sina Kuya Andong at Kuya Tonyo para i-check ang bakuran habang si Scott naman ay inaalalayang tumayo ang kaibigang singkit sapagkat na out of balance to dala ng pagkagulat. Pagbalik ng dalawang lalaking matipuno ay kaagad nga nilang sinabi na wala naman silang nakitang kahit sino kaya nakahinga na naman ng maluwag sina Andrew. Pasensya na po sa abala, Mang Tiporcio. Kuya Andong, Kuya Tonyo, naistorbo pa namin ang pagtulog nyo. Baka guni-guni lang po yun. Medyo nalasing kasi kami. Ito naman kasi si Andrew kasi, kung makasigaw ka agad, wagas. Sige na, bumalik na kayo sa pagtulog. Sabi ko naman sa inyo na wala kayong dapat na ikatakot. Ganun na nga ang ginawa ng magkaibigan. Pagbalik nila sa silid ay natulog na nga sila kaagad hanggang sumapit na ang umaga. Maganda ang naging gising nilang lahat dahil na rin sa magandang epekto ng tuba na kanilang ininom. At bukod doon ay wala ring naalala sina Scott at Andrew sa mga nangyari, kaya hindi na sila inusisa pa ni Mang Tiporcio. Ilang minuto pagkatapos makapagalmusal ay sinimulan na ngang interviewin ni Scott si Aling Agatha bilang parte ng kanyang documentary. Si Jillian ang videographer niya sa interview na yon, habang si Andrew naman ay kasama ni na Agatep, Kuya Andong at Kuya Tonyo sa labas dahil habang kumukuha ng mga video shot ay papunta na rin sila sa sasakyan para kunin ang ilang gamit na naiwan doon. Maya-maya pa, nang matapos na ang interview kay Aling Agatha, ay isinunod naman ni Scott ang asawa nitong si Mang Tiporcio. Dahil mas matagal ang Ginoo sa lugar na yon, kaysa sa kanyang asawa, kaya mas marami ring natutunan at nalaman ng binatang atleta tungkol sa Baryo Liblib. Kabilang na ang mga nakasanayan dito. Pangunahing trabaho o
o kabuhayan ng tao, kultura, paniniwala, tradisyon at ang pinaka-interesante sa lahat ay ang lihim na bumabalot sa nasabing lugar. Eksaktong 3:00 na ng hapon nang matapos nila ang interview. At talaga namang na-enjoy ni Scott pati na rin ni Jillian ang pakikipag-usap sa mag-asawang Alfonso. At dahil hindi pa rin bumabalik sina Andrew, Agatep, Kuya Andong at Kuya Tonyo, kaya nagpaalam muna si Scott na magsisiesta at mamaya na lang niya muna i-check ang resulta ng interview. Si Jillian naman ay nagpatuloy sa pakikipagpalitan ng kwento sa mga magulang ng kanyang boyfriend kaya iniwan na niya si Scott. At halos higit kalahating oras pa lang na nakakaidlip ang atletang binata ay naalimpungatan na siya matapos marinig ang mga kumusyon sa labas ng silid. Napapakamot siya ng ulong lumabas na halatang medyo namumula pa ang mga mata dahil sa antok. Pagdating sa sala ay naabutan niya sina Mang Tiporcio, Aling Agatha, Agatep, Jillian at Andrew na nag-uusap-usap. Mahal, anong gagawin natin ito ngayon? Hindi papayag ang mga aswang na hindi nila makuha si Andrew. Huwag kayo mag-alala. Gagawa natin ang paraan ng tungkol sa bagay na yan. Nag-iisip na kami ni Andong at Tonyo sa pwedeng solusyon. Mawalang galang na po, Mang Tiporcio, Aling Agatha. Ano pong nangyari? Bakit po kukunin ng mga aswang si Andrew? Napatingin ng lahat kay Andrew na halatang halata sa hilatsa ng muka ang matinding pangamba. Napansin din ni Scott na nangangatog ang kanyang kaibigan kaya tinabihan niya to sa upuan at doon niya rin napansin ang video camera na nasa gilid nito. Wasak na yun na halatang merong sumira. Oh, anong nangyari dito sa video camera ko, man? Nabasag ko, man. Pasensya na talaga. Hindi ko sinasadya. Okay. I understand. But please, tell me what is really happening here. Paano nabasag? Habang pauwi rito kanina, galing sa pagkuha ng mga video sa buong baryo Liblib, hindi sinasadyang meron nakabungguang kalalakihan tong si Andrew. Hindi ko rin nakita kasi nung oras na yun eh. Umiihi ako sa isang gilid. Naabutan ko na lang na basag na yung video camera. And then, what happened next? Siyempre, nakahanap ng paraan yung mga yun para magkaroon ng butas sa pamilya ko. Para maimbitahan sila rito makapasok sa amin at para, alam mo na yung ibig kong sabihin, yung tungkol sa patakaran dito sa amin. Kung ganun, galing sa angka ng aswang yung mga nakainkwentro ni Andrew? Sina Ruiz at Manzano, mga pamangkin sila ni Kaamong, yung pinakamabagsik na angka ng aswang dito. Pinapunta ko na ron si Andong at Tonyo para kausapin mabuti mga lokolokong yon. Kung di sila sumang-ayon sa pakiusap ko, wala akong magagawa kundi makipagtagisan sa kanila. Mas lalo tuloy nang ilabot si Andrew sa kanyang narinig. Dinig na dinig pa ng lahat ang paglunok niya ng laway habang maigpit ang pag-akbay kay Scott na pilit naman siyang pinapakalma. Alis na lang po siguro kami habang maaga pa. Pasensya na po talaga, Mang Tiporcio, Aling Agatha, at pati sa iyo, man, Agatep. Ganun na nga po sigurong gagawin namin, Mang Tiporcio. Kaysa naman po magkaroon kayo ng conflict dito sa mga tagalugar ninyo. Tatapatin ko kayo mga anak. Kapag inayaan namin kayong umuwi ngayon, sigurado kaming susundan kayo ng mga yon at kapag inabutan kayo ng kagat ng dilim sa daan, tsak na ang katapusan ninyo. Hindi ako papayag na mangyari yon sa inyo. Bukas na pagkasikat ng araw, saka kayo magbiyahe at pasasama ko kayo kina Andong at Tonyo hanggang sa makalabas ng probinsya. Pasensya na po pero iniisip lang din namin ang kapakanan ninyo eh. Huwag ka mag-alala, Scott. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na matagal na kami sa lugar na to at hindi kami magtatagal kung hindi namin alam kung paano makipagsabayan sa mga aswang. Si Agatep ang nag-iisa kong anak. Hinayaan namin siyang umalis sa lugar na ito dahil alam naming mas malaki ang pangarap niya at mas malawak ang nais niyang marating. Tay, bakit naman napunta sa akin? Tsaka para naman kayong mamamaalam sa mga sinasabi ninyo eh. Natutuwa lang kami ng nanay mo, anak.
dahil nakapagdala ka na kaibigan mo rito at girlfriend kaya hindi kami papahayag na may mangyaring masama sa kanila. Hindi na natapos ng Ginoo ang pagsasalita sapagkat dumating na sina Andong at Tonyo na may hatid na hindi magandang balita. Dahil doon ay pinapasok na muna ni Aling Agatha mga dayuhan kasama ang kanilang anak sa iisang kwarto. Hindi na umalma ang 4 na kabataan dahil alam nilang medyo seryoso na ang mga nangyayari. Pagupo nila sa papag at pagsara ng pinto, ay kaagad nagtanong si Scott kay Agatep habang si Andrew ay kabadong naupo sa isang sulok. Si Jillian naman ay nakakapit sa braso ng boyfriend na halata rin ng kaba sa itsura ng mukha. Meron ba tayong pwedeng gawin para hindi na tayo makaabala sa pamilya mo? Pasensya na talaga pare sa mga nangyayaring to ha. Kung alam ko lang, hindi ko na sana pinili ang Baryo Liblib para maging spot ng dokumentary ko. It's not the time man para sisihin ang sarili. Wala rin tayong magagawa kundi sundin ang sinasabi nila tatay. Lalo na't mukhang nandyan na sa labas ng bahay yung angkan ni Kaamong. Are we gonna die here na ba, love? No love, hindi yun papayagan ng pamilya ko. Dahil doon ay mas lalong nangilabot si Andrew. Ang singkit nitong mga mata ay lalong naningkit na para bang maiiyak na. Nang mapansin niyo ni Scott, ay nilapitan niya ang kaibigan at inakbayan para maging kalmado ito. Huwag kayong mag-alala. Kapag sinabi ni na tatay at nanay na gagawin nila ang lahat ng paraan, gagawan talaga nila ng paraan. Magtiwala tayo sa kanila. At saka mga pinsan ko, maraming takot sa kanilang mga aswang dahil hindi rin sila basta-bastang mga tao. Nag-aral sila sa labas ng Baryo Liblib ng mga kapamaraanan para mapuksa mga aswang at mahusay sila sa bagay na yun. Parang mga manunugis. I think we need to record this thing. My God, Scott! Yan pa rin ba talaga nasa isip mo? We're having trouble here. Don't get me wrong guys. Kaysa masayang oras natin sa kakahintay. Tama naman si Scott. At least may ebidensya kung sakaling may mangyari sa atin. Napahirap na lang sila Jillian pero natigilan na rin muna sila sa pag-uusap nang makarinig ng mga komosyon sa labas ng kwarto. Nakikipag-usap na kasi si Mang Tiporcio kay Kaamong pero nasa labas ng bakuran ng aswang. Pasigaw ang usapan kaya nadidinig nila to kahit mahina. Pasensya na Kaemong, pero hindi ko masusunod ang gusto mong mangyari. Hindi ko pwedeng sundin ang hiling mo at isuko sa iyo kahit isa sa mga bisita ng anak ko. Naiintindihan mo rin naman na kahit kailan ay hindi sumunod sa utos mo ang pamilya ko. Kahit hindi ka sumunod sa sinasabi ko, gusto ko lang ipaalam sa iyo na dahil meron ng imbitasyon sina Luis at Manzano sa bahay nyo. Kaya maya-maya lang ay papasukin na nila ang munti nyong tahanan. At kahit anong gawin ninyo, kukunin nila ang isa sa mga bisita nyo at ihahandog sa akin bilang masarap na hapunan. Kung susubukan niyong manlaban, lahat ng bisita niyo idadamay namin. Pag-alis ni Kaemong ay nagsimula nang maluha ng tahimik si Andrew dahil sa takot. Inalo-alo naman siya ni Scott upang mapakalma. Man, you have to be strong. Hindi rin naman ako papayag na mangyari yun sa'yo o kahit na kanino sa atin. Natatanda mo yung sinabi ni Lola Fortesa? Meron siyang ibinigay sa atin na Carmen de Guerra, di ba? Isuot mo yon at mapoprotektahan ka noon laban sa aswang. Kagad ngang kinuha ni Andrew ang nasabing pangontra at ipinardible sa kanyang damit. Kinuha pa ni Scott ang isa at ibinigay naman kay Jillian dahil alam niyang natatakot din ng morenang dalaga. Maya-maya pa ay nagsimula na nga ang kinatatakutan ng lahat. Mula sa hindi kalayuan ay nakarinig na sila ng nakakapangilabot na alulong ng aso na nasa paligid lang. Magkakasunod yon, kaya napasiksik si Andrew sa kaibigang atleta na nagsisimula ng mag-record ng mga nangyayari. Pagkatapos nun ay narinig na lang nila mula sa bakuran si Mang Tiporcio na sumisigaw kaya nanahimik sila at sabay-sabay na pinakinggan ang sinasabi ng ama ng tahanan. Hoy, mga walang yung aswang! Subukan niyo magsilapit dito at galawin ang mga bisita ng anak ko. Tingnan ko na lang talaga kung anong mangyayari sa inyo. Huwag niyong subukan ang pamilya ko!
Dahil hindi ako natatakot sa iyo, kaabang! Ilang saglit pa ay nakarinig sila ng katok sa pinto na kaagad binuksan ni Agatep. Nang bumungad sa kanilang paningin si Aling Agata ay kaagad nila itong pinapasok. Medyo nagulat pa nga ang ginang dahil nakatutok sa kanya ang video camera ni Scott. Ano na po nangyayari sa labas, Nay? May naisip ng solusyon ng tatay mo, anak. Aalis kayo ngayon din sa lugar na ito. Sasamahan kayo ni na Andong at Tonyo, kaya maganda na kayo. Iiwan nyo na lang ang mga bagahe nyo rito. Aling Agata, pero paano po kayo ni Mang Tiporcio? Huwag nyo na kaming alalahanin. Sige na, magmadali na kayo. Doon tayo dadaan sa basement. Sa basement? Matagal ng panahon nyo na ginawa yun ng tatay mo, kasama ng mga pinsan mo para sa ganitong pagkakataon. Sakto na diretsong lagusan nun, malapit kung saan nakaparke ang sasakyan ninyo. Doon na naghihintay sina Andong at Tonyo. Matapos siyang sabihin yon, ay ilang alulong na naman ang narinig nila mula sa hindi kalayuan. Sa pagkakataong yon ay hindi na abot bakuran ng tunog kundi malayo na. Sinundan din yon ng pag-ihip ng malamig na hangin at dahil sa napapalibutan ng mga puno ang paligid ng bahay, kaya naman nang mapagawi ng tingin doon si Scott kasabay ng pagtutok ng video camera, ay nangilabot siya dahil sa mga punong parang nagsasayawan sa bawat pag-ihip ng hangin. May nakuhanan din kasi siyang nilalang na may namumulang mga mata. Pagkatapos na pag-uusap na yon ay wala na silang inaksayang oras. Nagpunta na kagad sila sa basement at pagbukas nito ay saka muling nagwika ang ginang. Anak, mahal na mahal ka namin ng tatay mo. Salamat sa Diyos at nakilala ko ang girlfriend at mga kaibigan mo. Mag-iingat kayo palagi. Nay, magkikita pa tayo, di ba? Kung loloobin ng panahon. Sige na, at isasara ko na ang pinto. Isang maigpit na yakap muna ang iginawad ni Agatep sa ina at ganun din ang ginawa ni Jillian na tila maiiyak na. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Pakisabi na lang po kay Mang Tiporcio. Maraming salamat. Hindi ko po makakalimutan ng experience na ito. Pagkatango ng ginang ay kaagad nitong isinara ang pinto. Narinig pa nilang muli ang alulong at nagngangalit na ungol ng mga aswang, pati ang sigaw ni Mang Tiporcio na tila nakikipagsagupa na sa angka ni Kaamong. Labag man sa kalooban ay wala nang nagawa si Agatep kundi sundin ang sinasabi ng mga magulang. Nang mapansin naman siya ni Scott na patuloy pa rin sa pagkuha ng video camera, ay tinapik-tapik niya to sa kanang balikat. Nagmadali na nga kaagad silang tahakin ng madilim na sikretong lagusan hanggang sa marating nila ang dulo nito kung saan naghihintay si Kuya Andong. Kuya Andong, saan po tayo pupunta? Nang sabihin ng Ginoo na nauna na si Tonyo sa sasakyan, ay nagmadali na rin sila sa maingat na paglalakad. Samantalang si Scott ay patuloy ang pagkuha sa paligid sa pagbabakasakaling may makot in the act na aswang. Nang makalayo na sila sa bahay ay tahimik ang lahat habang sinusundan si Kuya Andong dahil mas pinili ng Ginoo na dumaan sa may kakahuyan upang mas makaiwas na maagaw ang atensyon ng mga aswang na naghihintay lang din ng pagkakataon. Nang nasa kalagitnaan na sila ng nasabing kakahuyan, ay eksakto naman na meron na namang umalulong na aso. Malakas yun na talagang nakakapangilabot, kaya saglit silang napahinto lahat at pagkatapos ay sumenya si Kuya Andong na manahimik muna saglit ang lahat. Dahil sa dilim ng paligid ay hindi maiwasang kabahan ni na Andrew at Jillian. Si Scott naman gamit ang night vision ng video camera ay patuloy lang sa pag-record sa mga pangyayari. Nang sa tingin ni Kuya Andong ay ayos na ang lahat, ay saka na ito muling nanguna sa mabilis na paglalakad. Kasunuran niya si Agatep na kinakapitan ni Jillian at nasa bandang gilid nila si Andrew habang nahuhuli naman si Scott na patuloy lang sa ginagawa nito. Maya-maya pa ay muli na naman silang nakarinig ng 3 beses na magkakasunod na alulong.
Nang itutok doon ni Scott ang video camera, ay nakuhanan niya ang isang nakakatakot na aswang kaya kaagad niyang binulungan ng mga kasama. Mga aswang, nasa harapan natin! Hindi pa man natatapos ng matangkad na binatang magsalita, ay meron nang sumulpot na isang nakakatakot na nilalang sa kanilang harapan. Dahilan para matigilan silang lahat at mapatingala dahil nasa 7 talampakan ng taas nito. Mahahaba ang mga kamay nito na abot hanggang tuhod. Matutulis ang kuko. Mahaba pero lagas-lagas na ang itim na buhok. Halos lumuwa ang maugat at namumulang mga mata. Lubog ang ilong na parang sa paniki. Naglalaway ang bibig habang dumidila-dila at umuusli ang mahabang pangil. Pagkakita sa kanila ng nasabing aswang ay bigla tong umungol ng pagaralgal. Umalingaw-ngaw yun sa buong kakahuyan, dahilan para maglipara ng mga ibong namamahinga. Sinundan yon ng alulong ng iba pang aswang na mga nasa hindi kalayuan. Tila ba nagaanyaya ang aswang na to na natagpo na niya ang mga target. Pero bago pa ito makagawa ng hakbang para atakin sila, ay tinalo na kagad to ni Kuya Andong at mabilis na ginilitan sa leeg. Nakuha na ni Scott ang pangyayari kaya hindi niya alam kung mamamangha siya o matatakot sa pinsan ni Agatep. Mabuti na lang at may nadala pa siyang isang reserbang kamera para sa mga ganung pangyayari. Nagpatuloy naman sila sa pagtahak ng daan hanggang sa masipat na nga nila ang sasakyan pati si Kuya Tonyo na kanina pa naghihintay. "Kuya Tonyo, nandito kami!" Pagkakita sa kanila ni Tonyo ay dali-dali itong lumapit at umalalay papunta sa sasakyan. Wala na silang inaksayang oras pa. Pagkapasok sa loob ay kaagad niyang binuhay ang makina. Si Kuya Andong ay sumakay sa kotse ni Scott habang si Kuya Tonyo naman ay sa kotse ni Agatep. Eksaktong pagkabuhay ng makina ay isang nagngangalit na alulong ang narinig nila mula sa lugar kung saan merong napatay si Kuya Andong. Sinundan niyo ng pagsulpot ng 3 nakakatakot na halimaw mula sa kakahuyan na pinanggalingan nila. Kaya nang makita to ni Andrew ay ganun na lang ang kanyang pagkagimbal. Bilisan mo naman! Nandyan na yung mga aswang! Itigil mo na muna yung recording mo! Oo, ito na! Ito na! Pagkalapag ng video camera sa unang sasakyan ay kaagad pinaharurot ni Scott ang sasakyan at lumayo na sa lugar na yon. Pero sinundan sila ng galit na mga aswang. Sumusunod pa rin sila sa atin! Mamamatay na tayo rito! Diyos ko Lord! Ayoko mamatay sa kamay ng mga aswang! Kasama natin si Kuya Andong. Nakita mo naman siguro kung anong ginawa niya kanina sa isang aswang. At saka, meron kang pangontra. Magtiwala ka dahil po protektahan ka niyan, katulad ng sinabi ng lola ko. Please lang man, bilisan mo na magmaneho. Ayaw ko pang mamatay dito. Hindi pa ako nagkakaroon ng asawa eh. Gusto ko pang makita ang magiging anak at apo ko. Trust me, makikita mo pa ang kaapu-apuhan mo. Magtiwala ka sa sinabi ni Mang Tiporcio at Aling Agatha. Hindi tayo mamamatay dito. Bago pang matapos ng binatang atleta ang pagsasalita, ay meron ng humarang na aswang sa kanilang harapan. Langya, may aswang sa harap! Aswang pala ha? Itinodo niya ang pagtapak sa gasolina at walang pag-alinlangang binundol ang aswang na humaharang. Dahil sa bilis ng kanyang pagpapatakbo ay tumalsik to sa malayo kasabay din ng pagtalsik ng itim nitong dugo sa unahan ng sasakyan. Kaagad ni Scott ang windshield at tila natutuwang napahayaw sa kanyang nagawa. Kumpara kina Andrew at Jillian ay hindi talaga siya nakikitaan ng takot sa mga pangyayari, kaya si Kuya Andong na nasa likuran ay namangharin sa katapangan niyang taglay. Nakita mo yung ginawa ko, man? Ang bangis, di ba? Langya ka! Nababaliw ka na ba? Bakit natutuwa ka ba sa mga nangyayari? Hindi mo ba nare-realize na papatayin tayo ng mga yan? At ako bang best friend mo ang pinaka-target nila? Relax man, relax. Kinakabahan din naman ako eh. Pero mas pinili kong i-enjoy ang mga nangyayari. Makakaya natin to, di po ba Kuya Andong? Makakauwi tayo ng buhay?
Pagkatango ng maskuladong lalaki ay napatingin saglit si Scott sa side mirror para i-check kung nakasunod pa ang sasakyan ni Agatep sa kanila. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang naroon pa ang sasakyan, kaya nagpatuloy lang siya sa pagmamaneho hanggang sa ilang saglit pa nga ay nakarinig naman sila ng huni ng wakwak mula sa hindi kalayuan. Kaagad na padungaw si Kuya Andong sa bintana at tumingala. Kaya nakita niya ang dalawang wakwak na sumusunod sa mga sasakyan nila. Dahil doon ay kinabahan na naman si Andrew at nagsimula na namang mataranta. Ito na ang katapusan natin! Man, ano ba? Walang mangyayari sa'yo kung matataranta ka at iiyak-iyak ka na lang dyan. Sa halip na nag-hysterical ka dyan, mag-video ka para ma-document natin tungkol sa mga nangyayari na to. Ang angas-angas ng boses mo pero masyado ka naman duwag. Ano bang problema mo doon? Oo na, sige na. Ikaw talaga oh. Sa huli ay wala ring nagawa ang binatang singkit kundi damputin ng video camera at kuhanan ang mga nangyayari. Pagbaba ng sliding window ay nag-night vision kaagad siya at kinuhanan ang wakwak na paatake na sa kanila. Dahil sa bilis ng pangyayari ay nagulat na lang si Andrew nang tila madagit ang matatalim na kuko ng wakwak ang video camera at saka ito itinapon sa kung saan. Napakagat tuloy ng labi si Scott sa inis sapagkat nandoon ang lahat ng kopya ng interview niya sa pamilya Alfonso. What the hell? Ano ba? Sabi mo kuhanan ko yung mga nangyayari. Hindi na nagawang makasagot pa ng binatang atleta dahil biglang pumatong sa bubungan nila ang nasabing aswang, kaya gumewang-gewang ito. Nang mapatingin si Scott sa side mirror ay nasipat niya rin na mayroong aswang sa bubong ng sasakyan ni Agatep. Dahil doon ay mabilis na umaksyon si Kuya Andong. Binuksan nito ang bintana at tumungtong doon. Nagpatuloy naman si Scott sa pagmamaneho habang ang matipunong lalaki ay nagsimulang makipagpambuno sa aswang na nasa bubungan ng sasakyan. Si Andrew naman ay napapikit na lang sa takot habang nagdarasal ng kung ano-ano. Ama namin, sumasalangit ka, sambay ng ngalan mo, iligtas mo kami sa mga aswang na to. Para mo na pong awa, Lord, por Diyos por Santo, Aba Ginong Maria, kahit na sinong anghel na po, Lord, ipadala niyo na po para matulungan kami. Kahit na sinong santo, kahit na sinong santa, kahit na si Santa Claus, ipadala niyo na po sa amin. Hindi tuloy alam ni Scott kung matatawa ba siya o maiinis dahil sa mga sinasabing yon ng kanyang best friend. At ilang saglit pa nga ay nakarinig na sila ng mga kalampagan sa bubungan ng sasakyan. Nakita pa nilang dumaus-os ang ulo ni Kuya Andong sa unahan, pero kaagad tong nakabangon at pagkalaon ay napasigaw ng malakas at sinasabi nitong ipreno ang sasakyan. Sa gulat ni Scott ay sinunod niya ang utos ng maskuladong lalaki. Pagkapreno niya ng sasakyan ay biglang tumalsik ang wakwak sa unahan. Kasunod naman noon ay ang pagtama ng ulo ni Andrew. Rico, sakit naman oh! Pasensya ka man, kumapit ka kasing mabuti, bilis! Pagbalik ni Kuya Andong sa loob ng kotse ay muling nagpaharurot si Scott at eksaktong pagtayo ng wakwak ay nabundol nila ito at tumalsik sa malayo. Strike 2! Yahoo! Nasisira ka na ng ulo, Scott! It's not funny, man! Mamamatay tayo rito! Huminahon lang ang singkit na binata nang sabihin ni Kuya Andong na malapit na sila sa arko ng probinsya at kapag nakalagpas doon ay hindi na sila hahabulin pa ng mga aswang. Meron kasing patakaran ng mga aswang sa Baryo Liblib na hindi sila maaaring lumabas ng buong probinsya. Ang lahat ng aswang na galing doon na nagtangkang gawin yon ay misteryosong namamatay. Ilang saglit pa nang abot tanaw na nila ang arko ay muling napaiyak si Andrew sapagkat sa wakas ay makakaligtas na rin siya sa kamay ng angkan ni Kaamong at ng iba pang aswang sa Baryo Liblib. Paglampas sila sa arko ng probinsya ay napatingin si Scott sa side mirror at biglang napahinto dahil nakita niyang tumigil ang sasakyan ni Agatep. Anong nangyari? Akala ko maligtas na tayo. Huminto yung sasakyan ni Agatep at lumabas sila.
Para malaman ang eksaktong nangyayari ay lumabas din sila ng kotse. Nang tumambad sa kanilang paningin si Mang Tiporcio at Aling Agata na nasa kabilang bahagi ng arko ay nagulat sila. Mas lalo silang nagulat lalo na sina Agatep, Kuya Andong at Kuya Tonyo nang makitang kasama ng mga ito si Kaamong, Luis at Manzano. Biyag pala ang mag-asawa ng nasabing aswang. Nay! Tay! Agatep, ibigay mo sa akin yung bisita mong may atraso sa mga pamangking ko at makakawalan ko ang mga magulang mo. Kapag hindi mo yung ginawa, alam mo na ang kahihinatnan nila. Pahirapan ko sila hanggang sa sila na mismo ang humiling sa akin ng kamatayan. Anak, wag mong ipagkakanulo ang mga kaibigan mo. Umalis na kayo rito! Lumayo na kayo sa lugar na ito at wag nang babalik. Andong, Tonyo, kayo nang bahala kay Agatep. Panahimik kayo! Napapikit na lang si Agatep at napakuyom ng mga kamao habang pinahirapan ni na Luis at Manzano ang kanyang mga magulang. Sina Andong at Tonyo ay galit na galit din sa mga nakikita pero nagtitimpi lang sila. Si Jillian naman ay napayakap na lang sa boyfriend habang umiiyak. Samantalang si Scott ay nakaantabay lang at si Andrew naman ay nagtatago sa likod niya. Dahil sa hindi na matake ni Andrew ang pagpapahirap sa mag-asawang Alfonso, kaya lumantad na siya at lumapit kay Agatep. Agatep, isuko mo na ako sa kanila. Sobra na to. Hindi! Tumindig ang morenong binata at matapang na hinarap si Kaamong. Hindi kami nagpakahirap na makalis para lang ipagkanulo ang kaibigan ko. Narinig mo sinabi ng mga magulang ko. Gawin mo ang gusto mo! Pagkasabing yon ay kaagad siyang naglakad papasok sa loob ng sasakyan. Sumunod naman si Jillian at ganun na rin ang ginawa ng lahat. Walang nagawa si Kaamong kundi manggalaiti na lang sa galit sapagkat tuluyan nang umalis doon ang sasakyan. Dumiretso muna ang sasakyan sa bahay ni Lola Fortesa at doon nga sila nagpahinga. Kinabukasan ay kinuwento nila sa matandang manggagamot ang mga nangyari pero tila hindi na to nagulat pa. Huwag kayong mag-alala, Agatep. Mahiwaga ang baryo liblib. Ayon sa mga nalaman ko patungkol sa nasabing baryo, noon ay payapang namumuhay doon ang mga aswang at tao sapagkat ang unang aswang at taong nanirahan doon ay magkasintahan. Nagkaroon sila ng mga patakaran sa tulong ng isang babaylan. Kaya kung mapapansin nyo, hindi nakakalabas ng probinsya ang mga aswang doon. At labag din sa kanila na pumatay ng tao sapagkat lahat ng mga ito ay kapalit ng kanilang buhay. Darating ang tamang panahon ay makikita mo ulit ang mga magulang mo. Dahil sa sinabing yun na matandang babae ay medyo guminhawa ang pakiramdam ni Agatep. Makalipas ang ilang araw, pagbalik nila sa syudad ay nagdesisyon si Scott na wag nang ituloy ang dokumentaryo kahit pa may mga natitira pa sa kanyang record. Sinunog niya ang lahat ng to at ibinaon na rin sa limot. Hindi naman to nakaapekto sa kanyang promotion dahil binigyan siya ng bagong project. Samantala, si Andong at Tonyo ay nagpaiwan kay Lola Forteza para magpaturo ng kaalaman tungkol sa pakikipagsagupa sa mga masasamang nilalang ng kadiliman. Si Andrew ay unti-unting nakarecover sa kanyang trauma habang sina Agatep at Jillian ay mas tumatag pa ang pagmamahalan. Makalipas ang 1 taon, anibersaryo ng karanasan nila sa Baryo Liblib, ay inanyayahan ni Scott ang mga kaibigan na magbakasyon sa bahay ni Lola Forteza sapagkat meron siyang sorpresa para sa mga kaibigan. Maaga silang nagpunta roon at tumambad kaagad sa kanilang pang-amoy ang mga nasusunog na gulong dahilan para sila ay mapatakip ng mga ilong at mapaubo. At mula sa hindi kalayuan ay tila nasilayan ni Agatep ang mga pamilyar na nilalang na kasama ng pinsan niyang sina Andong at Tonyo. Nakatayo ang mga to sa gate na gawa sa kahoy at nakangiting naghihintay sa kanilang paglapit.
Napalingon si Agatep kay Scott kaya ngumiti lang ang atletang binata. Scott, ano to? Paanong... Ito yung sorpresa ko sa iyo, man. Lapitan mo na sila Mang Tiporcio at Aling Agata. Miss na miss ka na rin nila. Saka na ipapaliwanag nila Kuya Andong at Kuya Tonyo ang lahat. Hindi na pinigilan pa ng morenong binata ang pagluha at kaagad siyang tumakbo palapit sa mga magulang sa kaniyakap ang mga to ng mahigpit. Hindi maipinta ang kasiyahan nilang lahat dahil sa tagumpay na ito. Wakas!